sacrifice. Pero hindi natin alam, isa ito sa mga idiomatic expressions na hango sa scriptures. Diba? Turn the other cheek, yung isa. Hindi yung batuin ka ng tinapay, batuin mo ng bato. Hindi yun. Pero yung turn the other cheek, yun yung galing sa scriptures. Ito ay part ng discussion ni Jesus Christ dun sa kanyang Sermon on the Mount. At part ito nung diniscuss niya na ang tawag nila is law of retribution or retaliation. Yung kautusan ng batas tungkol sa paghihiganti. Ano ba yung gagawin mo kapag ginawan ka nila ng masama? Si Marvin ba yan? Okay. So sa theology, ang tawag nila dyan ay lex talionis o law of retribution. Mababasa mo siya simula sa chapter 5 ng Matthew, ito yung pinakakompleto, hanggang sa chapter 7 ng Matthew. Sabi ni Jesus Christ sa umpisa, you have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun yung Old Testament law. Okay? Kapag ikaw ay inaway tapos nasuntok ka sa mata, nabulag ka, bubulagin mo rin yung bumulag sa iyo. Pag sinuntok ka sa ngipin at nawala yung ngipin mo, tanggalan mo din siya ng ngipin. Parang gano'n. Literal. Kung ano yung ginawa sa iyo, gano'n din yung gawin mo sa kanila. Parang may buhay itong laptop ko ngayon na mag-isang kumikilos. Ano ka timer ba? But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. So nandito rin yung turn the other cheek. Na parang imposibleng gawin. Sinampal ka na nga, tapos bibigay mo pa yung kabila. Diba? Parang siniswerte na. Hindi na makatuwiran nyo. Kaya lang yung gitna, ang sinasabi niya, do not resist the one who is evil. Wag mong patulan yung masama. Kaya ito yung gagawin mo. Ito yung turo ni Jesus. Pero, yung narinig ng mga kausap niya dito sa Old Testament ay iba. Kapag ginawan ka ng masama, gumawa mo rin ng masama. Parang gano'n. Pero ang sinasabi ni Jesus ay hindi na gano'n sa New Testament. If anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. Tungkol ito sa mga damit. Diba? Pag kinuha yung iyong panloob na damit, ibigay mo na rin yung balabal mo. Diba? At mahalaga yun kasi anong susunod doon? Wala ka ng damit. Bakit ganito? Life science. Meron siyang news. Let him have your cloak as well. Okay? Dalawa. Ito yung tunic. Okay? Yung mga itsura nila noong unang panahon. Ang balabal ay yung panlabas. Kung kapag binigay mo na lahat, wala ka na. Okay, so, ito yung law of retaliation. Dinidiscuss ni Jesus Christ sa kanila. Okay, parang hindi makatuwiran. Gawin mo yung hindi makatuwiran. Okay, hanggang sa sinabi niya yung pag-uusapan natin. If anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Ito yung going the extra mile. Ibigay mo yung extra mile. Bakit may mga ganito? Isa siyang historical na nangyari sa kanila noong time ng mga Romans. Okay? Meron siyang ibig sabihin sa kanilang society. A technical term for the Roman practice of requisitioning. Isa siyang privilege na binibigay sa mga sundalo ng Romans. Local goods or labor. Kapag may mga dala yung mga Romanong mga sundalo, pwede nilang gawing kargador yung mga nasasakupan nila. Therefore, sa kalagayan ng Israel, yung mga Hudyo. At magiging kargador ka for 1,000 steps or 1 mile daw, 1 Roman mile. Okay, na magdadala ng kanilang mga gamit. Okay naman, pwede kanilang tawagin na gumawa. Okay, mag-labor kung meron silang ginagawa, ikaw yung gagawa. It refers to the power of the Romans to demand that the locals serve as a guide or porter. Okay? Wala kang magagawa kasi batas nila ito. Privilege ito ng mga Romano noong unang panahon na tumulong ka ng 1,000 steps sa kanila. Ang Roman mile ay mas maikli kaysa yung mile na meron tayo ngayon. Okay? Mas maiksi. So, yan yung kanilang batas at ini-impose nila yan. So, nung sinabi ni Jesus Christ, if they ask you to go 1 mile, go another. Okay? Dagdagan mo ng isa pa. Doblehin mo. Okay? Ginawa ito nung si Jesus Christ ay papunta sa Golgotha. Okay? Doon sa tinatawag nilang Way of the Cross. Yung Via Dolorosa. Papunta siya doon sa Golgotha upang ipako sa krus at hindi niya makayang
buhatin na kasi pinahirapan na siya ng gagabi at nauubusan na siya ng lakas. As they went out, they found the man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross. They compelled, pinilit nila yung lalaki kasi pupirsahin ka nila eh. So, si Simon ay tumulong kay Jesus Christ para dalhin yung kanyang krus. Okay? Na para bang literal lang, di ba? Pero para sa akin, kapag titingnan ko siya, kasi we are dying with Jesus. We are buried with Jesus. Di ba? Yun yung sinasabi ng scriptures. Kaya yung pagdala ng cross ay we carry. Kinakailangan natin i-carry yung sarili natin. At sinisimbolo siya ng humanity. Dying with Jesus, carrying the cross with Jesus. They compelled this man, pero kasi ito ay batas. Okay? Kanilang pinilit siya to carry the cross of Christ. Hindi yun makatwiran, pero kinakailangan niyang gawin. Sa ating bokabularyo, yung ibig sabihin ng go the extra mile is to go beyond what is necessary or expected, make a special effort, go beyond the normal, go beyond kung ano yung rules or yung alituntunin, masigitan mo pa. Yun yung ibig sabihin. Tama yung mabuti. Go beyond what is necessary, yung kinakailangan. Lagpasan mo yung kinakailangan. Lagpasan mo yung inaasahan. Yun yung ibig sabihin ng go the extra mile. So, sa pagbubuod, yung going the extra mile ay paghiling sa atin na gawin natin yung masigit sa makatuwiran. Not necessarily huwag tayong maging makatuwiran, pero dagdagan natin yung effort natin to do more. To sacrifice. Yun yung ibig sabihin ng mga batas na ito ni Jesus Christ. Above and beyond yung pwede mong gawin. Diba? Paano yung paggawa mo? Paano yung pagbibigay mo? Paano lahat kung ito ay performance na ginagawa mo for the Lord? Higitan mo pa, dagdagan mo pa, going beyond what is obligated of us. Christ demands His followers to operate under a different operating system. Meron tayong operating system na iba sa sanglibutan, di ba? Para bang sa nakakaalam ng computer, pag nilagyan mo ng OS, yung Mac at saka yung Windows, hindi sila compatible. Alam niyo siguro yun sinasabi ko. Pero ganoon din tayo. Meron tayong operating system para ng paggawa na hindi na katulad ng nakasanayan natin o ng nakakarami sa sanglibutan. Than society at large. A different way of thinking with different values, different lifestyle. Okay? Meron tayong pagkakaiba. So, yung point ay, kahit na yung normal na pagiging Kristiyano natin, tayo ay iba na sa iba. Meron na tayong difference sa iba. Okay, you must be willing to be different and sometimes radical in the eyes of the world. Kahit yung paglalakad natin normal ay radical na sa kanila. Ito ay iba na sa kanila. Para bang sa kanila, lumalagpas na tayo sa langit dahil sa kakapray mo. Lalagpas ka sa langit, kakapunta mo sa simbahan, kababasa mo ng Biblia. Kaya sabi nila, go the extra mile is never crowded kasi hindi maraming gumagawa nito. Hindi maraming nagpuput ng extra effort at beyond what is necessary sa kanilang paggawa. But the Lord is asking us to do this. Diba? Hindi na ito yung katulad ng dati. Kung ano lang yung nire-require sa'yo, go the extra mile. Pero if you think about it, ito ay growth. Magbibigay ito ng growth sa atin. Sa maraming aspeto ng ating paglalakad. Magbibigay ito sa atin ng kakaibang produce o output na mas sigit. Okay? Diniscuss ko ito nung nakaraan, so hindi ko na i-discuss yung tungkol dyan, tungkol sa babae. Saan mga aspeto tayo going the extra mile? Okay? Bumalik na naman sa natin. Ha? Sige. Okay. Hindi ko alam to eh. Siguro kinukayan ko rin go the extra mile. In faith, go the extra mile. Okay, ito lang yung inilagay ko dito. Okay? We can think of different aspect ng paglalakad natin o nung mga disciplines natin na pwede natin i-stretch sa kung ano siya ngayon. Pwede nating dagdagan. Okay? Sa kung ano siya ngayon. Kaya lang, ito lang yung naisip ko. So, pwede mong dagdagan yung mga topic na ito at eventually, pag-pray mo siguro today, okay, kung ano yung sa palagi mo kinakailangan mag-grow sa'yo, okay, para sa mas maraming output, okay, ng paglalakad natin o result ng paglalakad natin. Sa Mark 2, Luke 5, nandito yung kwento ng isang tao na lumpo na hindi makapunta kay Jesus Christ, obviously, kasi lumpo siya eh. At yung mga kaibigan niya yung nagdala sa kanya at binutas nila yung bubong.
Di ba? At nagulat si Jesus Christ sa faith na meron yung mga lalaki na nagdala ng kanilang kaibigan. Yun ay going the extra mile. Hindi sila pwedeng pumasok sa normal na pasukan kasi maraming tao sa pinto eh. Hindi na sila makapasok sa loob. Gumawa sila ng kanilang sariling daan para lang maabot. Dalihin nila yung kanilang kaibigan na nangangailangan ng tulong at maabot ni Jesus Christ. Going the extra mile sa mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala. Paano natin na ito? Ginagawa ng paraan. Okay? Sa prayer life siguro na meron tayo, paano natin dinadala sila? Sa witnessing, di ba? Paano natin sila dinadala? Itong mga lost, helpless, at mga blind siguro na mga kakilala natin sa Panginoon. Sa Matthew 9, Mark 5, Luke 8, yung babae na sikat, di ba? Na inaagasan siya for 12 years, may hemorrhage, pumunta na siya sa mga doktor at naubos na yung pera niya, halos. Okay, wala naman silang magawa. May mga ganitong mga kalagayan na wala talagang magawa yung tao at walang magawa yung mundo. Pero itong babae ito, nung nalaman niya na paparating si Jesus Christ, nandun sa kanilang lugar, nagpumilit siya na puntahan si Jesus Christ. Going the extra mile, itanong mo sa mga babae na meron silang experience ng monthly menstruation. Di ba? Ito, daily menstruation for 12 years. Mas sigit pa siguro sa menstruation yung nawala sa kanyang dugo. Anong uri siya ng, anong lakas meron siya, ano na yung hitsura niya, siguro ang puti-puti na niya, na very pale na, siguro pitikin mo lang, uhipan mo lang, matutumba na. Pero kinaya niya yung crowd. Just to touch Jesus Christ, tapos magkaroon ng kung ano yung ini-expect niya sa Panginoon. Sometimes we have to go the extra mile para makuha natin yung hinihiling natin. Diba? Minsan hindi ganoon ka radical yung ating pananampalataya na lumapit sa Panginoon dun sa source ng help, dun sa source ng sagot, at ano na lang, dun na lang tayo sa tabi. At tingnan na lang natin at panoorin yung iba at makinig na lang sa testimony nila. Diba? Lahat naman tayo pwedeng pumunta doon eh. Pero are we doing yung masigit sa kung ano yung normal? O nandun lang tayo sa tabi? Anyway, nandito naman ako, nakikita ko naman siya. At may mga kalagayan tayo, may mga gusto tayo, pero hindi na natin nakakamit. Kasi gusto natin kung ano yung nakasanayan na natin at comfort. Itong babae ito, hindi. Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya. Kahit hindi ko na siya makausap, kahit hindi na ipatong ng Panginoon yung kamay niya sa akin, mahawakan ko lang yung laylayan niya. Diba? At ang interesting dito ay, hindi lang nasa na yung laylayan ni Jesus Christ, wala na tayong mahahawakan, pero tayo yung katawan ni Jesus Christ. Pwede mo bang ipahawak yung katawan niya sa mga tao? Pwede mo bang puntahan sila at dalihin yung katawan ni Jesus Christ sa kanila? At magkaroon din sila ng traffic pa, makarating kay Jesus Christ sa pamamagitan natin. Pero nakikita ba natin yung sarili natin na gano'n? Diba? Nadala natin yung fountain ngayon, nadala natin yung katawan ni Jesus Christ ngayon. Itong babae ito, laylayan lang eh. Ano yung privilege na mayroon yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo. Pero are you seeing yourself na instrument ni Lord? Diba? Para si Lord ay magkaroon ng access at yung mga tao ay sa Panginoon, vice versa. Diba? Nakikita ba natin yung sarili natin na gano'n? Interestingly, yung faith ay pagkakita ng mga bagay na hindi nakikita. Beyond. At makita natin yung mga sarili natin na gano'n. Makita natin si Jesus Christ na available sa pamamagitan natin. Okay? Sa mga prayers natin, di ba? May enhance yung faith natin. Maging klaro yung ating pagtingin kay Jesus sa lahat ng mga available na nasa Kanya at sa pamamagitan natin ay pwedeng may bigay sa kanila. Huwag tayo maging mga religious lang mag-pray. Kahit ngayong araw na ito, pray like you are really talking to the Lord. Huwag yung ganun lang yung speaking in tongues mo. Speak. Huwag tayong maging lazy na mag-speaking in tongues. Katulad na palagi natin ginagawa siguro. Kasi nagmamadali ka, kasi wala ka ng oras, kasi pagod ka na. At yung speaking in tongues mo, hindi na yung dapat. Kaya pag nagsama-sama tayo at mag-pray tayo, iisipin ng mga bisita natin, yan ba yung speaking in tongues? Parang kaya ko din gawin yan eh. Diba? Nasaan yung miracle doon? Kasi nakasanayan ko na sa bahay niyo. Diba? Na parang wala kang kinakausap. Pero paano kapag may kinakausap ka? Pero kapag alam mo na yung kinakausap mo yung God, at nag-i-expect ka kasi yung faith mo ay malaki sa Kanya, ano kaya yung gagawin ni Lord sa mga hinihiling mo sa Kanya? At minsan, nawala na yung gano'n. Diba? Na nakalab ng prayer natin.
Kasi naging religious at mechanical na yung prayers natin. Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 6 verse 18, pray in the Spirit with all prayers and all supplications. Diba? At nag-expect na siyempre ng sagot. Pero yung tao na nag-speaking in tongues, hanggat wala siya sa mga kalagayan na mahirap, hanggat wala siya sa mga kalagayan na terminal, hindi siya magpipray na para bang nag-expect siya ng sagot. At ang danger ay nagiging mechanical ka na, at eventually, yun yung sinasabi ni Jesus Christ, ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13. You're speaking in tongues without love, you're just a sounding cymbal. Wala ka ng effect sa Panginoon. Diba? Kasi nagpipray ka na walang love eh. At karamihan ng mga tao, loveless yung prayer nila. At ang danger nito, lahat tayo na nag-speaking in tongues, candidate tayo for loveless prayer. At ang interesting pa nito, at tragedy, yung mga matatagal na nag-speaking in tongues, kasi matagal na sila naka-receive, pwede silang maging ganito at hindi nila alam. Ito na yung standing nila sa Panginoon, hindi nila alam. Wake up. Go the extra mile. Starting now, starting today, sa prayer mo. Okay? Kasi you're touching heaven. It will change things dito sa buhay natin at dito sa mundo natin. In giving to, go the extra mile. In giving, di ba? Sa lahat ng mga ginagawa natin, we give. We give time, we give resources. Nagbibigay tayo. Okay, sa maraming mga ginagawa natin sa buhay natin. Christian charity should be done without expectation of gain. Period. Kung ano man yung ginagawa natin, binibigay natin. Time, talent, resources. Huwag natin gagawin kasi pag binigay ko to, ibabalik ni Lord siksik-liglig at umapaw. Yun yung religious na pagbibigay. Di ba? Na parang bigyan kita ng 10%, bigyan mo ko 100%. Paano yung naging patas? Pero yun yung sinasabi ng mga tao karamihan. Di ba? Magbigay ka 10% mo at bibigyan ka ni Lord ng 100% niya. Di ba? So, bakit ka nagbibigay? Kasi para may matanggap. Palaging ganun yung sinasabi nila. At yun ay nagkikater sa ating selfishness pa rin at greed. Pero dapat yung giving natin para mawala yung greed at mawala yung selfishness. That's why you give. Di ba? Especially if you give beyond. Especially if you give even if you are in need. Kahit na may pangangailangan ka pero nagbibigay ka pa rin. Yun yung beyond giving. Di ba? Yun yung gamot sa selfishness at greed. Pero yung religious formula ngayon ng giving, iba. Give 10%, the Lord will give you 100%. And expect that. At kapag hindi niya bibigay, puntahan mo siya. Di ba? Tapos throw a feast at Him. Lord, hindi ka nagbibigay. Nagbibigay ako ng 10%. Nasaan yung 90% ko o 100% ko? Hindi ganoon yung pagbibigay ng Christian dapat. Okay? Charity without expectation. When we give to someone in need, we should not expect to be repaid for our generosity. We should certainly not take steps to force reimbursement. Kung magbibigay tayo, huwag tayo mag-expect na, isang araw pupuntahan din kita. Kasi nangailangan ka, ngayon pag nangailangan ko, kakalabitin din kita sa susunod. Diba? Kung gano'n yung uri ng pagbibigay natin, huwag na lang. Merong isang brother dito na kapag hinihiraman sila ng pera, sabi niya, ito, bibigay ko na lang sa ito, huwag ka na lang mangutang. Pero hindi kita pahihiramin. At last na rin, last. Hindi kita bibigyan sa susunod. Okay? So, yun yung kanyang theology. He who has pity on the poor lends to the Lord and He will pay back what He has given. Siya na kumakalinga, okay, o naawa sa mga mahihirap, therefore, tutulungan niya yung mahirap na in need na walang magawa sa sarili niya. Pero sabi ng scriptures, He lends to the Lord. Itong ganitong uri ng giving. Okay, sa mga kulang, sa mga in need, sa mga mahihirap, hikahos. Tapos sabi niya, nagbibigay ka, you're lending to the Lord. Nagpapautang ka sa Panginoon. At He will pay back what He has given. Si Lord yung magbibigay. At hindi siya masama na mangungutang si Lord. Hindi ka niya iiwasan. Hindi mo katulad siya. Na kapag may nahirapan kayo, parang magkikita na kayo, tapos lagpas na sa date yung utang mo, tatago. Di ba ganun mga tao? Kung hindi, sabi mo wala ako. Di ba? Dumating na yung Mumbai. At sabi ng anak niya, wala daw po siya. Di ba, Nay? Si Lord, hindi siya nakakalimot ng kanyang pinagkautangan. At hindi siya hindi magbabayad. Okay? Kaya si Lord siya yung ating pinapahiram.
Not availing ourselves of all our rights may provide opportunities for others to see that we are not out to exploit others. Kahit na makatwiran, hindi tayo magbigay minsan. Okay? O kausapin sila, o puntahan sila. Okay? O kaya gawan sila ng mabubuti. Sige, gagawin pa rin natin mabubuti. Upang ipakita sa kanila, hindi tayo nandito for anything out of selfish motives or selfish agenda. Hindi yun yung dahilan kung bakit. That Christians are more concerned with doing right before God than we are with getting ahead or getting more. Diba? So, doing right before God, kasi yun yung right. Doing good before God, kasi yun ay good. Kaya lang, ito yung meron pa sabi, diba? Ito yung paabiso. Generous within reasonable boundaries dapat. Magbibigay tayo, pero meron dapat boundary yung pagbibigay. Kasi Christians tend to be abused kahit within the church. Okay? Kasi may mga tao na minsan yung kanilang mga paraan, ganun pa din hindi nagbabago. Even in the church. Lalong-lalo na sa labas. We can be abused. Kasi mababait tayo eh. Di ba? Pag wini-witnessan mo sila, pupuntahan mo eh. Biglang pinapahalagahan na sila. Kapag babae ka, tatabihan mo eh. Inisip niya, may gusto siguro sa akin to. Di ba? At ma-abuse ka eh kasi nagtatrust ka. Di ba? Kasi gracious ka. Kasi loving ka. Generous with boundaries. Tingnan natin siya. Be good a steward. Ano yan? In your giving, be a good steward. Sorry, baliktad. In your giving, be a good steward. Hindi lang basta bigay ka ng bigay. Okay, kasi magbibigay account ka kay Lord eh. Kasi lahat ng binigay niya sa'yo, magbibigay na account tayo. Take care of your own. Kapag meron ka din kailangan, huwag mong ibigay lahat. Di ba? Kapag dalawa yung balaban mo, isa lang yung ibigay mo, sabi ni Jesus Christ. Huwag mong ibigay lahat. Para kapag naghanap yung misis mo, huwag mong sabihin, kasi mapagbigay ako eh. O, mag-aaway na kayo. At pwede mo sabihin, kasi hindi ka Christian. Hindi ka responsible. Okay, hindi ka responsible. Don't encourage laziness. Kapag yung bibigyan natin, o humingi sa atin ng pabor, o ng kahit ano pa man tamad, meron siyang opportunities na magtrabaho, meron siyang opportunities, meron siyang pera pero waldas siya, etc. Wow. Diba? Or kinakailangan mo siyang pagsabihan kung hindi niya alam. Don't encourage idleness. Don't support people with vices. Diba? Bibigyan ko si nanay, bakit? Kasi wala siyang magawa kapag hapon. Magbibinggo lang siya. Tong eats. Diba? Okay, bibigyan ko si kuya kasi pang yosi. Diba? Bigyan mo na lang siya ng ibang pagkain siguro. Don't be a party to shady or dubious schemes. May umutang sa'yo, tapos dadalhin niya pala sa wedding, ganyan, or MLM. Diba? Pero kapag kumita ako dito, babalatuhan kita. 2 Corinthians 9 verse 8. So generous with boundaries. Reasonable. God is able to make all grace abound to you. Nung sinabi ito ni Apostle Paul, binanggit niya muna dahil mayroong need yung isang church sa Jerusalem dahil may famine doon. At nagbibigay ng ambag yung iba't ibang mga churches. Si Apostle Paul ay umiikot sa mga churches, kinukuha yung kanilang ambag. Dito sa chapter 9, kinikwento niya na yung giving dapat ay joyful giving. Hindi dahil may kailangan, hindi dahil sa napipilitan. Yun yung sinabi niya sa verse 6, verse 7. Tapos sabi niya dito, God is able to make all grace abound to you. Kapag ikaw ay generous giver, God will make all grace abound to you. Lahat ng biyaya, lahat ng gifts. So that, dahil meron ka ng maraming grace, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Bakit ka bibigyan ng madami si Lord? Kasi ikaw ay generous giver. Okay? Hindi yung, bibigyan pala niya ako ng madami. Naghihintay ka. Tapos wala kang mang ginagawa sa mga ibinigay na niya sa iyo. O sa mga opportunities na binibigay niya sa iyo. Sabi niya, lahat ng grace ay mag-aabound sa generous giver. Dahil gusto ni Lord na lahat ay mapunuan siya sa lahat ng bagay na kailangan niya at sa lahat ng pagkakataon na kailangan niya yung mga bagay na ito. Bakit? Upang sa lahat ng mabubuting mga gawa, siya ay magkaroon din. O makagawa pa siya ng mas maraming mabubuting gawa. Hindi lang na tayo binibigyan ng kapunuan sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pagkakataon o oras, para sarilinin natin sila. Even our salvation, it is not just for us to keep personally. Diba? It is for us to give away. Okay? Tapos binibigyan tayo ni Lord, nagiging conduit tayo. Nagiging daluyan tayo, nagiging pipeline tayo ng mabubuting bagay na meron siya. Diba? Kasi yun yung gusto niya. He will make
all grace abound to you, para magkaroon ka ng lahat ng kailangan mo at kapunuan sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo, dahil gusto niya na gumagawa ka ng maraming mga mabubuting gawa dahil sa mga bagay na binibigay niya sa iyo. Otherwise, mag-i-stop. At mahirap yung mga susunod kung sakali. Okay? So, tapos before yung chapter 9, nagkaroon siya ng isang visual aid. Ikinento niya yung isang church sa Macedonia, sa Thessalonica. We want you to know, brothers, about the grace of God. Sabi niya, that has been given among the churches of Macedonia. May biyaya na ibinigay sa mga simbahan sa Macedonia. For in severe test of affliction, kahit na meron silang kahirapan, at severe yung kahirapan nila, mahirap, patindi yung kanilang paghihirap doon, their abundance of joy, parang contrast, di ba? Parang extreme. Sila ay nasa affliction, pero at the same time, abounding sila sa joy. And their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Di ba? Kahit na mahirap sila at extreme, pero meron silang abundance of joy. Bakit? Sa kanilang extreme poverty, nag-overflow yung kanilang generosity. Kaiba. Di ba? Hindi siya normal. Kasi dapat nasa affliction ka na eh, extreme poverty ka na eh. Bakit ka pa magiging joyful at bakit ka pa magiging generous? Di ba? Pero ganito daw sila. For they gave, sabi niya, dahil nagbigay sila according to their means, kung ano lang yung meron sila, as I can testify. Pero, masigit pa sa meron sila, within their means, but beyond their means. Nagpas sa kanilang, sa kung ano yung meron sila. Of their own accord, walang pumilit sa kanila. Ito ay ginusto talaga nila. Begging us even earnestly, sabi niya, for the favor of taking part in the relief of the saints. Actually, sa kalagayan nila ito na mahirap, they gave of their means and beyond their means. Tapos sabi niya, ito yung nakakapagtaka, pinilit pa nga kami. Naisali mo kami, yung ambag namin. Di ba? Hello, Julia. Sabi niya, not as we expected. Of course, it is unexpected. Kailangan nila eh. Bakit nila binigay? Di ba? Tapos pinipilit pa nila. Pero ito yung dahilan kung bakit. They gave themselves first to the Lord, kasi binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon. And then by the will of God to us. Binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon, and then by the will of God, binigay nila yung sarili nila sa atin. Kapag hindi natin alam magbigay kay Lord ng sarili natin, kapag hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I am yours and everything that I have, everything that I will have, sa'yo lang lahat. Di ba? We are both with the prize. Lahat ng meron tayo, lahat ng sinon tayo, tayo ay binigyan lang, biniyayaan lang. Okay? Hindi masama na, hindi mahirap magbigay kay Lord na kung ano man yung mga bagay na binigay din niya sa atin. At sabi niya dyan, nung ginawa nila ito, nakita nila na yung kalooban ni God is to give themselves to us. Hindi na mahirap. Kasi alam nila, bibigyan sila ni Lord ng marami. Kasi bakit? Kahit na sarili nila galing sa Panginoon. Yung buhay na meron sila, galing sa Panginoon. Okay? Ganun din yung idea, nung itinatayo nila yung temple, yung tabernacle, may mga nagbigay, exceedingly. Okay, hindi na natin pupuntahan. Okay? Kaya lang, ganun kasi yung God natin, who does great things beyond searching out, marvelous things beyond number. Beyond searching out, beyond number. Gusto mo nang makita ng example, siya yung mirror natin. I-mirror natin si Lord. As we become more like Him, we will go, we will give beyond. Okay? We will do beyond sa kung ano yung nararapat, kung ano yung normal. Kasi bakit? We are mirroring Christ. We are becoming more like Him. At walang growth in Christ kung hindi tayo magiging ganito din eventually. Paano ka nag-grow in Christ? Dahil memorize mo na yung Biblia? Lahat ng kanta dito, kaya mo nang kantahin, hindi, yung growth. Ang growth ay Christ-likeness. At yung Christ natin ay nagbibigay. Bibigay siya ng higit sa kung ano man yung pwede natin makayang ibigay. We cannot outgive God, sabi nga nila. So, in giving, go the extra mile. Tingnan natin yung mga bounds ng giving, pero magbigay pa din tayo. Okay? Kung ano man yung meron tayo, talents, treasures, at talents, treasures, time, etc. Okay. So, in faith, in giving, in forgiving. Sana matapos ko lahat nito. Kasi meron pa labors, susunod dyan, sa witnessing natin, go beyond. Pay attention to yourselves. Sabi niya, look at yourselves and pay attention to yourselves.
If your brother sins, bakit niya sinabing pay attention to yourselves? Okay, pag-aralan mo yung sarili mo. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Sabi ni Jesus, kapag nagkasala yung kapatid mo, pagsabihan mo siya, pag nagsisi siya, forgive. Pero sabi niya, pay attention to yourselves. If he sins against you 7 times, di ba? And turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Kaya sabi niya, pay attention. Kasi you can forgive once, but can you forgive 7 times in a day? With the same brother committing, siguro hindi lamang the same mistakes, kundi several in a day. Diba? Hindi mo na makakaya. Hindi na ako naniniwala sa pagsisisi mo. Diba? Loser ka eh. Hindi, wala kang pakialam sa feeling ng iba. At yun yung makatuwiran na isipin, diba? At tanggihan sila kasi yun yung makatuwiran na gawin. At sabihin mo siguro bukas na lang. Okay, next week. Nakapito ka na eh. Diba? Kaya lang, sabi ulit ni Peter, nung tinanong niya si Jesus, Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto you until 7 times, but until 70 times 7. Kanina isa lang, tapos 7 times, tapos exponential na, di ba? Kaya ko ba yan? One time sinabi ng mga kapatid sa kanya, Lord, increase our faith. It's a matter of faith. Hindi na lamang ito yung maintindihan ko ba siya? Hindi na. Biyang na sa naiintindihan mo. So, kinakailangan mo na pananampalataya para gawin mo yung bagay na ito. Pero bakit na sinasabi ito? Diba? Ito yung perfect na paggawa. Kasi 7 ay number of God at number of perfection yun. So, na-perfect yung kanyang creation. On the 7th day siya ay nag-rest, etc. etc. So, pero ibig sabihin siya, ito yung paraan ng pag-forgive ni God. Okay? At yung forgiving ng 7 times 70 at beyond sa kayang gawin ng mga tao. Pero katulad ng sinasabi ko na we mirror God. Okay? Sinasalamin natin siya sa ating forgiving. Bakit mahalaga yung forgiving sa simbahan, sa isang Christian? Kasi hindi mo mawawalan yung mga tao na iinis sa'yo, gagawa ng masama sa'yo, magsasalita ng masama sa'yo, i-chismis ka nila kung kani-kanino, etc. etc. At marami akong portion sa ganyan. At nalaman ko nung tumagal na hindi mo mapiplease yung lahat at hindi lahat ng mga tao ay katulad ng ine-expect mo. Sila ay mga bagong mga kapatid, sila ay mga matatagal ng kapatid, naging close mo mga kapatid at kahit hindi mo sila close. Diba? At eventually kahit ikaw ay makakagawa, kahit ikaw ay makakapagsabi, kahit ikaw ay makakapag-isip ng hindi mabuti sa kapatid mo. So, you also need forgiveness. So, sa relationship, kapag maraming tao, mas maraming relationship, mas maraming mga failures between relationships, at kinakailangan natin ng forgiving, or asking sorry, or repentance, etc. Kinakailangan natin yung mga bagay na ito. At minsan beyond. Okay, sabi ni Max Lucado, forgiveness is unlocking the door to set someone free and then realizing you were the prisoner. At sabi ni Jesus Christ, huwag kang mag-forgive, God the Father will not also forgive you. Kaya mahalaga yung forgiving. Bakit? Kasi yun yung gawain ng deity, gawain ng God yun. We are asking forgiveness sa maraming mga pagkakamali natin kay God. So nag-i-expect tayo na tayo patawarin. But then kapag nagkakasala yung mga kapatid natin, parang hirap silang patawarin. Minsan hindi na natin sila mapatawad o sinasabi natin, pinapatawad natin sila, tapos yung relationship natin magaspang pa rin sa kanila. Pag naulit-ulit, papaalala mo ulit yung ginawa nila sa iyo. Na para bang tayo ay in authority, di ba? Na gawin silang magwalo doon sa condemnation. Digging up the past. Hindi ko sinasabing makakalimutan mo yung past. Siguro hindi mo makakalimutan yung past. Pero no need to make that a dagger na palagi mong sinasaksak yung kapatid mo. Di ba? Every time na mayroong failures. Ganun ba mag-forgive si God sa atin? Di ba? Hindi ganun mag-forgive si God sa atin. At sabi ni Paul sa Ephesians 4, Colossians, sabi niya, mag-forgive tayo na para bang pagpapatawad ni God sa atin in Christ. At interestingly, kapag nag-forgive yung God, nakakalimot siya eh. Hindi automatic, pero ginagawa niyang makalimutan. Obviously, alam lahat ni God lahat ng bagay. Obviously, hindi niya nakakalimutan. Pero hindi na niya inuulit-ulit pa sa atin as if nakalimutan na niya.
Kasi isipin mo na lang, kapag yung pinatawad ni Lord sa'yo, paulit-ulit na kapag nag-pray ka, yun yung pumapasok sa isip mo kasi yun yung pinapaalala niya sa'yo, imbis na blessing. Nakaraan nag-lie ka, nakaraan nagnakaw ka, nakaraan ginawa mo to, ginawa. At anong uri ng prayer yun? Meron ka, gusto mo ba mag-pray kapag ginagsigan mo? Di ba? Pero sabi niya, para mawala yung kadaldalan, mawala yung panlilibak, forgive as the Lord God forgive us in Jesus Christ. Di ba? Beyond? Oh, kasi tayo ay nagiging increasingly becoming like Him. Hindi tayo magiging God, pero nagiging like Him tayo sa maraming mga paraan. And in this case, sa pakikitungo sa mga kapatid sa mga tao. Beyond. Okay? Yung ini-expect na sa atin. Forgiving, go the extra mile. Putulin ko muna ito dito ha. Okay, kasi tatapusin natin itong mga pananaw na ito. Tapos mamayang hapon, pupunta tayo dun sa maraming interesting na mga bagay. I hope nagdala ka ng mga notes, pang notes mo kasi magaganda ito kung usapan natin mamaya. So, magpipray muna tayo. Going the extra